Tara, NLEX ride naman tayo. Mas effective pag gawing busina yung bomba, lalo na kung naka-exhaust. O, diba? Kaya naman na isang buo. Ayoko lang na i-goal nyo agad as a beginner kasi baka matumba kayo pag nag-lock yung manibela. 6 gear na to. Ayan, 6 gear na ako, pero ano yung torque and speed? Lakas pa rin. Nagulundag pa rin. This is the Kawasaki Z1000 2016 year model. Marami pa rin natutuwa at nagagandahan dito, lalo na't hindi nila masyadong binago simula ng 2014 up to the latest model yung design neto. Hindi mo mamamalayan na sa loob ng more than 10 years same na same lang yung mga pairings and design nila. Unlike ng mga previous model na 2013 below, medyo iba pa yung design. Ito yung design na parang mas nagpasikat lalo sa Z1000 eh. Lalong pumorma, lalong naging mean, lalong mas naging maangas yung dating. Yun nga lang, pace out na po to, no? Nag-focus na ang Kawasaki sa CH2 at sa Z900. Pero ngayon, i-reviewin pa rin natin dahil sa dami ng na-produce ng Kawasaki na bikes na ganito. At in some countries, for sale pa rin naman ito kahit wala masyadong updates. Istutuloy pa rin natin ang pag-review at ito pa rin yung napili kong bilhin dahil sobrang worth it pa rin para sa value. Kahit second hand, yung tibay, parts availability, kumbaga sa brand na kilala, Kawasaki ang Toyota ng mga big bikes. Affordable yet premium, reliable, and quality yung gawa. This engine is a 1043cc, liquid cooled, 16 valves, inline 4. Ayan po, 4 yung piston niya kaya ang ganda ng tunog. At additional na specs about sa engine ay ito. Ayan, lagay na rin po natin sa screen. Fuel injection with 38mm Kane throttle bodies, dual throttle valves po, 6-speed manual transmission, 1 down, 5 up. Final drive or ring chain. Power performance naman ito is 140 HP at 10,000 RPM, torque 111 Newton at 7,300 RPM. So mataas yung torque niya, malakas talaga tong bike, napaka-responsive. Top speed nito ay 250 or 258 kilometers per hour or 155 miles per hour. Pagka na-remap to, yung iba nasasabi na umaabot daw ng 265, 285. Soon, alamin natin kung makakapag-remap ako next year. Chassis and suspension, aluminum twin tube. Front suspension is 41mm Showa. SFF BF, separate function fork, big piston, adjustable. Dito po ina-adjust yung tension and gamit ang flat screw. Pero hindi po natin basta-basta pinapakilaman yan, no? Sa mas may sanay na mekaniko po natin papagawa or soon pag nalaman natin at least magagawa natin. Or soon pwedeng alamin natin para maisama natin sa vlog. Sa rear suspension naman, horizontal backlink gas charge shock, adjustable preload and rebound. Ito po, dito rin pinipihit. Flat screw din po yung gamit. Sa front brakes po, dual disc brake dual caliper made by Kawasaki, 310mm pedal disc, radial mounted, 4 piston calipers. Ayun po, kabilaan po yan. Malakas po yung preno na yan kahit hindi pa Brembo katulad nung nasa Z1000R. And as you can see, ABS model na rin po ito dahil may ganitong sensor. Rear brake, single disc, 255mm disc, single piston caliper. Dito naman po nakalagay sa ilalim. Medyo nahinaan ako sa preno na to pero nakakatulong pa rin siya pag sinasabay ko sa lakas ng front brake. Siyempre nga naman yung specs no, 4 piston yun tas to 1 piston lang. Usually kasi mas importante talaga yung preno sa harap kaysa sa likod. Pero mas maganda sabay. ABS na rin po tayo sa likod dahil sa nakikita nyong sensor. Meron po kasing year model ng Z1000 na walang ABS at mamaya po banggitin natin kung anong mga year model yon at kung ano yung wala pang sleeper clutch. Pero ito pong 2016 meron na. Pero nabibilan din naman daw po ng sleeper clutch na pwede nyo isalpak. Seat height nito is 815mm. Fuel tank capacity is 17 liters or 4.5 gallons. Total wet weight ng bike is 221 kilograms. At ang height ko po is 5'10". Timbang ko is 55 kilos. Inseam, di ko pa nasukat. Pero ganito ang aking itsura at ganun natin siya itayo. Sa 815mm na seat height or 32 inches or 32.1 inches na upuan, taas. Bended pa yung knees ko sa height na 5'10". Pag tumayo ako, kaya pa. Ganyan siya kabigat. Medyo gumaan na dahil cat deleted na po ito.
Nasa 10 kilos din po yung nabawas nung tinanggal yung catalytic at stock exhaust. Sa stock size naman po ng front tire, Dunlop po ito, tapos 120 by 70 CR17 yung size ng mugs. Sa front tires, usually di nagkakalayo yung mga size nila sa mga big bike. 120 by 70 at 120 by 60 kahit yung 400cc. Pero sa likod, dito na po nagkakalayo ng size. Stock size ng gulong nito sa likod ay 190 by 50 CR17 din yung size. So, ganyan po siya kalapad, oh. Ang lapad na tingnan. At kung babalik po tayo sa harapan, ganyan po i-difference, no? Ang lapad na. Ang laki, no? So, 400cc, 600cc, 1000cc, halos same lang ng mga size, hindi nagkakalayo. Pagdating sa front tire, sa likod po, dito na nagkakaiba. May mas malapad pa po dito, yung 190 by 50 na stock tire nito. Sa ngayon po, ang nakakabit ay 190 by 55 na Mitas Sport Force. Tapos meron pong 200 by 190 na mas malapad pa po lalo. At merong ginagawa po yung iba na tinatry daw nila yung 185. Tapos by 50, manipis pero malapad. Malapad po lalo ulit, mas mura pero manipis. Mas gusto ko yung 55 para sa riding style ko. Nakapaumbok siya para sa mga agile riding. Mas timbol siya, mas naiwawasiwas ko. Pero yung mas flat, mas malapad, mas pogi, at mas stable in high speed. Yun po yung pinagkaiba ng dalawa. High quality foam, kahit manipis at maliit, mas okay to. Worst na upuan na na-experience ko is sa 450NK. Sorry, sa passenger seat kasi talaga sobrang tigas ng upuan nila. Pero sa rider seat, okay, maganda yung upuan ng 450NK. It's not back ride friendly. Ito kahit paano, kahit manipis, maganda upuan. Madulas nung una, pero dahil napalitan ko na yung skin ng upuan, medyo makapit na. Dito sa kanyang display, ganyan yung animation niya. LCD pa to, tapos ito LED na. Unahin natin dito pag ganun tayo. Clutch lever, matigas para sa iba. For me, dahil sanay na ako sa iba't ibang maraming big bikes, hindi ko na iniinda kahit sa traffic yung clutch niya. Masarap sa akin yung ganitong tigas at gusto ko yung ganyang katigas. Passing light, high beam, hazard switch. Dito yung indicator nun. At itong high beam, ito yung indicator nun. Iilaw siya pagka nakastart yung makina para umilaw yung headlight. Tapos pag in-off nyo sa kill switch, may iwanan na nakailaw yung headlight. Signal light, turn signals, yan. Dito rin yung indicator, yan. Busina. Cute ng busina, laki ng bike mo, ganun yung busina, no? Some of the riders, hindi na nila ina-upgrade dahil mahingay naman na yung tambutso ng motor. Mas effective pag gawing busina yung bomba. Lalo na kung naka-exhaust. Pero stock po nito, slip-on, tahimik. Ito po kasi cut deleted na. Dito na tayo sa gauge. Ito yung select, clock, odo, trip A, trip B, liter per 100 km, liter per 100 km average, range, kung ilan pa yung aabutin ng fuel capacity nyo. Usually, pagka 1 bar na lang, 2 bars, hindi na pinapakita na range. Pagka mga nasa 40 kilometers pababa na lang yung range nyo. Kasi hindi na accurate or minsan, depende daw kasi sa paggamit nyo. Kung walwal pa rin kayo, mas mabilis pa rin mauubos yun. Pero kung mas tipid, medyo pwedeng mas mataas pa doon. Temperature, ayan, 64 degrees. Dapat 60 degrees above bago nyo patakbuhin yung makina. Lalo na pag cold start. Speed, eto po. Yan. Eto, RPM indicator. Pag lagpas ng 3,000, lilipat na siya dito. ABS, mawawala to pag umandar na kayo. Check engine, nagkakaroon yan pag nagpapakat delete, buti wala po tayo. Pero pag nag-car wash, pag natamaan yung sensor, magkakaroon ng check engine saglit. Tapos, ito yung neutral indicator. Wala nga po palang gear indicator tong 2016. 2017, above pa nagkaroon na dito nakalagay na yung gear indicator nyo. May nabibili namang maliit na digital sa Shopee, 600 pesos. Pero ako, na-enjoy ko kahit wala. Nakakapa naman natin at nakakabisado ko naman. Ito, immobilizer. Nagbiblink yan for 24 hours na hindi ginagamit yung bike. Tapos mawala na. Para yan dito sa connection sa susi. Kaya kahit ma-duplicate po itong susi, may SIM card yan sa loob, hindi nila mapapatakbo yung motor. Ito po yung susian niya. Yan. Tapos pag ilalak, kailangan nakapunta rito yung manibela. Tapos yan. Ayan po itsura ng susi. Issue lang dito, nag-i-stack up daw katagalan. Kaya lalagyan ng W4D. WD4D. Tapos usually pababa. Sa CX-6R pataas pag ayaw mapihit. Ayan. Tapos hihintayin nyo yung tunog ng fuel pump bago nyo i-start. Dito yon. Ito yung kill switch or emergency kill switch.
Tapos starter switch. Throttle. Nahigpitan po to para walang play, para mas responsive. Front brake, hydraulic, ganda. At astig din to itong design sa brake fluid. Makikita nyo pag madumi na. And based on nakikita ko, parang palitin na po yung brake fluid ko. Stock side mirror nito maganda. Hindi mo na kailangan ipaling yung side mirror para ma-adjust yung point of view nyo sa pagtingin sa side mirror. Kasi yung na-adjust is nasa loob. Pinalitan ko lang for the vlog para hindi ganun kalaki. Kitang-kita kasi sa kilid ng lens ng camera. Soon try ko rin yung Baphomet na bar end side mirror. Ito, sound check tayo. Sabayan ko na rin ang iPhone dahil mas maganda talaga yung tunog dito. Okay. For the sound check, ito. Hintay lang yung fuel ignition. Exhaust na nakakapit right now is Austin Racing dual exhaust. Yan po. Magkaiba pa lang ng design, mapalitan. Na-order ko na yung kamukha nito. Cat deleted, wala na po yung breadbox sa ilalim. BP, malaking tunog. And this is the sound when you rev it. A blip. Pakita naman natin yung LED. Ayan yung kanyang LED headlight. Hindi pa siya projector kasi parang hina niya pa eh. Mukha lang siyang projector by design, pero kung projector na to, ang hina niya pa. Nadaig siya ni 450 NK sa ilaw kung gaano kaliwanag. This is the passing light. High beam. Dalawang ilaw na yung iilaw. Hazard light. At the tail end, this is an integrated tail light in Shopee, 700 pesos. And tail tidy, magnetic. And plate light. Now it's on full tank. My fuel consumption here is 12 kmpl mixed riding. Ngayon na-cut deleted na siya. Before no sleep on pa lang, 13.5 yung pinakamatipid na kaya ko. Other riders, nagagawa nilang 15 kmpl katulad ni Kuya Ever, 17 kmpl pa nga daw sa 90 to 100 kilometers na takbo sa expressway. Next vlog ko dito, soon, pros and cons, accessories and upgrades, another maintenance, repairs, tapos yung tapalodo rito, suspension adjustments, and more. Public reaction, marami pa. Enjoy natin yung journey ko dito sa Z1000. And this bike, for the trivia, nakilala to at sumikat lalo dahil sa isang sikat na vlogger sa Pilipinas. Yun po ay si Sir Reed Motovlog, o dating kilalang Reed Per Speed. Siya lang naman ang merong 1.8 million subscribers sa YouTube na nakilala din dito sa Z1000. At ngayon po ay naka Z1000R na siya. At yun din ang gusto ko i-content soon. Z1000R versus Z1000. Pagtatapatin natin, i-ride ko at the same time, same day. Ano yung difference? Next natin gagawin ngayon is i-ride na natin to sa Z1000. Ikot-ikot natin dito para mas mapil nyo yung vibes ng motor. Tulak nyo lang ng konti yung bike pag ayaw pumasok ng gear. Pag nakahinto kayo. Ayan. First gear na tayo. Sound of flybys. Grabe. Crunchy nung mga diesel pups. Last vlog nasabi ko sa impression ride na hindi kaya siyang iliko sa ganitong kalsada. Well, depende po yun sa rider at depende sa lawak ng kalsada. Pag medyo mas malawak na ng konti, kaya na natin. That's the sound of the Z1000 pagka dumadaan sa'yo. Kaya naman natin na isang buong liko eh. Meron po kasi nag-comment, tuturuan daw po nila tayo. Well, kaya naman po natin. Yun sinabi ko lang po is para sa beginners. At ayan, kaya naman po nating lumiko. Pakita natin ang mas malapit sa camera.
Kaya namang U-turn si Z1000. Depende sa rider kung sanay na, kung kaya niya na i-balance. O, diba? Kaya naman ng isang buo. Ayoko lang na i-goal nyo agad as a beginner, kasi baka matumba kayo pag nag-lock yung manibela. Solid. Tara, road test naman natin sa Z1000. Kamusta yung preno? Kamusta yung rear brake? Kamusta yung power? Okay, the difference of the generation updates sa Z1000 ay ito. 2010 to 2013 4th gen launch, brand new design with aggressive styling. Introduced na rin yung 1043cc displacement inline 4 engine, a jump from the previous model na 953cc lang. Naku, nag-up yung record temperature. So hot yata. 2014 to 2016, major facelift and performance tweaks. Sugami design language introduced, sharper, meaner look. Eto na po yun. Doon na rin pumasok yung naka-showan na yung front shock niya. LED na yung headlights, ECU remap, better total response, mas naging aggressive, mas lumakas. At doon na rin pala nagkaroon ng ABS, dagdag safety sa mga preno para di mag-lock. New digital dash bar style, gear indicator added. Sa 2017 model po yun, pataas. Power and torque remained roughly the same with smoother delivery. Yung 2016 na to is nasa grupo ng solid performance and most refined version before the electronics overhaul. Grabe pala, no? Ito pala yung pinaka solid na option din pag bibili kayo ng Z1000 na second hand sa budget na 400,000 pababa or pataas. Depende sa condition at sa odometer. 2017 to 2019 and latest model, cosmetic tweaks, new graphic design colors, Euro 4 compliance na, slightly revised ECU and exhaust internals, slight reduction in engine growl due to the stricter emission rules, no major mechanical upgrades. Tara, NLEX ride naman tayo. Tara, pulilan ikot lang. Shoutout natin yung members pagpasok ng NLEX. Tapos yung mga part na tinatakpan ko yung speed, wala po yung takip pagka nag-members only po kayo. Dalawang version po yung gagawin natin, ganon. Or sa separate ko yung mga walwal na part pa uwi. Para isang upload hindi nagiging doble dahil lang natakpan yung speed. Okay, after natin review, ito road test natin yung preno, yung power, comfort. Grabe tunog yan. Shoutout kay Jefferson Centeno, shoutout kay DCDR, shoutout kay Cream Cheese. Boss Jim, para sa inyo to. The power talaga is there. 6 gear na to. Ayan, 6 gear na ako. Pero andun yung torque and speed. Lakas pa rin. Lumulundag pa rin. Pag nag Z1000 kayo, like galing kayo Ninja 400cc, sa 600 wala yan. Wala yung bigan na yan. Dito lumulundag oh. Lahat ng gear may power. Galing ako CB650R, sinasagot ko yun bago ko shift para talagang mabilis. Pero dito kahit i-shift ko agad, okay na, lakas na. Like for example, kung hanggang 11,000 RPM to, kahit 8,000 lang ako mag-shift, mabilis na. Kay CB, nagpo 14,000, 13,000 shift pa ako para talagang pasok eh. Minsan nga, hindi na ako nagsi 6 gear kay CB650R dahil wala nang hatak eh. Yung 5th gear, binababad ko na lang. Sa upuan, katagalan pag natagtag kayo sa Z1000 medyo nakakabugbog nga. Pero yung tigas wala. Komportable ito kung maayos yung suspension. Okay na ako yung foam.
preno, ito po front brake oh. Wala namang sasakyan sa likod eh. Grabe. Diba? Rear brake ito, walang sub factor, pero bumabagal naman at the speed of 40 kilometers per hour. Sarap. Hanap lang po pwestuhan para makapag thumbnail. Kung napapansin nyo nga po pala na maganda yung POV natin ngayon at may motion blur at maganda yung kulay, yun po eh dahil nagkabit ako ng ND filter na i-reveal ko sa susunod na vlog. Ayan o, saka natin reveal kung anong ND filter yan sa ibang vlog. Pero ngayon enjoy nyo lang muna na parang may nagbago, no? Mas maganda. Oh, nandito na naman Sir Macdo. Maganda kaya makapag thumbnail nito. Ito ba ang thumbnail ko? Hindi. Mukhang lilipat ako ng pwesto, pero ganda sana tumambay dito. Dahil mainit, ikot muna tayo ulit. Siguro para hindi redundant yung content, yung pauwi ko, yun na lang yung pang members na in-enjoy natin sa Z1000. Mas may gigil yung pagpapatakbo. At dito sa ganitong public, try natin yung sakto lang para walang masabi. Thank you sa mga ganitong four wheels na nagigilid pagka ramdam nilang may sasakyan sa likod nila or big bike, pinapauna na nila pakikisama sa kalsada, diba? Ako pag ganun minsan hindi lang dahil pinapauna eh, dahil gusto ko rin makita ko na yung tsura saka marinig ng malapitan. Exit na akong Pulilan. Sana makahanap ako ng spot na maganda yung pwesto para makapag thumbnail. Chill ride lang tayo. Nag 120 easy. Kaya bitaw na rin tayo agad sa gas para sunod tayo sa traffic rules dito sa NLEX dahil may speed limit po dito, no? Kaya lang logic dyan, mas safe pa mag-overspeed dito kasi sa public road na walang speed limit. Sa totoo lang, mga kapwa riders na lang natin makakaintindi, no? Walang tumatawid kasi dito, mas malawak ang kalsada. Kaya kung gusto nyo at least ma-experience man lang yung power ng motor nyo, dito na lang nagbayad. Mas safe pa kaysa sa mga public road bypass na may tumatawid at mas marami kayong kasabay. If you are really planning to buy a Z1000, good eh, kasi yung design nandun pa rin eh. Hindi naman nila malalamang luma yung sayo eh. And then yung power engine same na same eh. Nadagdag lang Öhlins at Brembo sa latest model. At yung gear indicator, mga cosmetics, yung engine yun at yun pa rin eh. Parang sa Suzuki yung K5 engine nila talagang hanggang ngayon tumaandar at matibay. Ganun bomba-bomba lang. Sarap. Wala akong makahanap na spot na hindi traffic. Friday ngayon, kailangan ko na rin umuwi agad kapag thumbnail ako. Yo, 35. Saan cafe ba maganda mag-picture? Actually dito, tanong ko nga kung pwede mag-picture. So walang mag-picture pang thumbnail eh. Wow, ganda. Okay lang kaya? Sana okay lang. Yo no, quick thumbnail lang. Let's go. Andar na uli. Ay, mali. Pababa yung kalsada. Yan ang hirap pag nag-U-turn. After natin makapag-thumbnail sa Z1000, mabilis ang shoutout sa public subscribers natin. Shoutout po kay Mark Moto. Tinapos niya daw po yung video hanggang dulo. Maraming salamat. At dream bike niya talaga yung Z1000. Dami niya lagi mag-comment. Shoutout sa iyo Mark Moto. Shoutout kay Koshin Corito Tori. Sorry kung di ko na-pronounce ng tama.
Big fan daw siya at halatang in-enjoy natin yung unit sa impression ride natin before. Masyado nga lang mabilis at di ko na natakpan yung speed. Paunti-unti na natin tinatago yan para sa public at susunod members only na lang. Shoutout ulit kay Ian Sign. Pangalawa mo na to. Next time ka na lang ulit. Yung iba naman Moto L per speed naman ngayon. Ininarate per speed. Salamat. At may humabol pagka bukas ko ng phone ngayon. Shoutout kay Jommy Roman. Humabol. Balikan natin kasi may Z1 na si Bossing Congrats ulit. Maraming salamat. Binalikan niya yung unang Z1000 vlog ko. Z1000R ni Kuya Ever. Salamat. And shoutout ulit Boss Max. Nag-upgrade ka pa ng 129. Kahit 25 na lang guys. Salamat sa inyo. Solid. Next month. Downgrade nyo yan Pero yung mga solid talagang gusto tayong supportahan. Maraming salamat po. Sa 129 pesos. At sa iba naman po 25 pesos lang for members only videos. Okay na po yun. Saka na lang natin taasan yung mga ganun. Pagparami muna tayo. Nasa 47 members na tayo. Salamat sa mga bago nag-join. Enjoy po tayo sa vlog. Let's go. Pag lumilinaw nga pala yung boses ko, ibig sabihin binababa ko yung face bonnet balaklava para mas na-enjoy nyo. Maraming salamat sa panonood ng ating review dito kay Z1000. Dito ko na po puputulin. At para sa mga members natin, doon po natin na-upload yung karugtong nito kung saan mas enjoy natin pinapatakbo si Z1000. Pakita rin sa inyo Z1000. Kung nagbabala kayo bumili ng second hand Z1000, eto po. Napakaganda pa rin po until now. Same engine, budget, basta piliin nyo lang mabuti unit na mabibili nyo at magkakaroon kayo ng isang solid na Z1000 sa mas affordable na halaga, hindi katulad ng brand new price na mas mahal. Like, comment, share, subscribe guys. See you on the next vlog. Eto po, welcome po sa members only videos natin after natin mag-review. Tara, enjoy tayo sa tunog ni Z1 at sa walang start na speed. Bigyan natin ng outro yung iba. Kanina parang wala akong outro wala akong outro dun sa isang vlog. Okay, maraming salamat sa panonood. See you on the next vlog.